Ayon mismo sa Civil Aviation Administration noong taong 2019 ng China, ang bansa ay may 10 airline operation cargo routes. 7 sa mga ito, kabilang ang Unitop Airlines, ay mga dedicated cargo airlines. Subalit 3.7% lamang ang nakukuhang karga ng Unitop Airlines. Eto na mga utol, i-check na natin kung yung legitimacy nito mga utol, no? Ito meron na rin akong pinakita sa inyo kanina na article mula sa Financial Times, no mga utol, no? China's first airline goes bankrupt, owes 14 million to staff, discounted plane auction fail. Okay? No, yung auction rin nila. Ito na yung mismong topic ni ni Kasaysayang Pinoy. The Chinese airline Unitop Airlines, based at Wuhan Tianhe Airport, has a total debt of 7.1 billion yuan, about 993 million US dollars. Ayan ang mga utol legit na legit, no? May utang na 993 million US dollars. So baon mga utol. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Napakaganda ng ating topic ngayon mga utol dahil ito, may muli na namang issue tungkol sa bansang China. Eto, mga airlines sa China, bankrupt na din. Mga pasahero, nagkaagulo na. Totoo nga ba na babankrupt na mga China airline? Yan ang ating alamin mula kay Kasaysayang Pinoy. Paki-subscribe siya, paki-like na rin yung video. Mamaya siyempre titingnan natin yung ibang article at video tungkol dito. Game na mga utol. Maraming salamat po. Ang China Airline na Unitop Airline na nakabase sa Wuhan Tianhe Airport ay may kabuang utang na umabot na sa 993 million US dollars. Grabe. Bukod dito, ang utang naman ng airline na ito sa kanyang mga empleyado ay nasa 14 million US dollars na din. Dahil sa matinding pinagdadaanan ng airline na ito, dalawa sa kanilang mga Boeing 747 at isang Airbus A300 ang mas pinili na lamang nilang ipasok sa isang auction. Sa huli, ang airline na ito ang ikatlo na sa mga na-bankrupt na mga airline sa Wuhan. Maging ang lupa at real estate na pag-aari ng airline ay nauwi din sa auction sa kauna-unahang pagkakataon noong 13 ng Hunyo lamang. Subalit sa dinami-rami ng mga nakakakita sa mga ibinebenta ng airline ay wala kahit isa ang nagtangkang bumili ng kahit alin sa mga ito. Noong Marso pa lamang pala ng taong ito, korte na mismo sa Wuhan City ang nagdeklara ng bankruptcy sa Unitop Airline. Ito ang kauna-unahang airline na nagdeklara ng bankruptcy matapos ang COVID-19 pandemic. Bakit nga ba sila nagdeklara ng bankruptcy? At bakit anong naging dahilan ng kanilang pagkalugi? Itong Unitop Airline, pagkakaalam ko, pag-aari na Republic of China. Okay mga utol, so titingnan natin yung dahilan yan maya-maya lamang. Sana ibanggitin dito ni Kasaysayang Pinoy. Hanggang noong 22 ng Hulyo, wala pa din kahit isa ang naibenta sa mga ari-arian nilang nasa auction. Ayon kasi sa ilang eksperto, ang mga aircraft umano na ibinebenta nila ay masyado ng luma at gagastos ng malaki ang sinumang makakabili sa mga aircraft na ito ng Unitop. Yun, mga utol, ino-auction mga eroplano nila. Pero wala nagkaka-interest bumili dahil baka mas malaki pa ang gagastusin kapag ni-restore. Dahil mga luma na nga daw, mga utol. Okay, mamaya i-check natin yung iba pang report tungkol dito para mas legit yung ating topic na kung bankrupt na nga ba itong mga airline sa China. Nasa 30 taon na umano ang tanda ng mga naturang aircraft at mas maigi na bumili ng bago kaysa kunin ng mga luma. Hanggang noong Abril ng nakarang taon, ang Unitop Airline ay nagmamay-ari ng mga nasa 13 large at medium-sized cargo aircraft. Eto mga utol para i-check natin etong legitimacy nito. Mula to sa Financial Times, no? Financial Times. China's big airlines set for fourth straight loss-making year. Okay? So, nakalagay dito, China's 3 major airlines are on track to extend a loss-making streak to a 4th year. 4 na taon ng lugi. Diba? As analysts warn the country's uncertain economic growth and fewer direct US flight are weighing on demand for international travel. Hindi pala sila gaanong tumatanggap o gumagawa ng direct flight to US, no? Dahil nga may conflict sila. Syempre ito yung mga pangyayari na ito sa kanila ay dulot na ng kanilang ginagawa
sa mundo. Eto na, nagsisimula ng mag-take effect yung mga sanction ng ibang bansa sa ginagawa ng China. Okay? So, the three carriers total combined estimated net losses of up to RMB 14.3 billion, 2 billion US dollars are significantly less than the combined loss of, hindi ko na maintindihan to, ano. But the Chinese airlines are struggling in comparison with the US and European carriers, which had been reporting booming profits on a rise of airfares. O sa madalit sabi, hindi naman nalulugi yung US airlines at ang mga European carriers. China lamang ang nangyayaring nalulugi. O bakit nga ba? Okay. The carriers are struggling to resume direct flights to the US at a time of increased tension between Beijing and Washington. Yan na nga yung dahilan yan, isa sa mga dahilan. At lalong-lalo na sila magkakandaleche-leche, mga utol. Itong China, kapag ito'y sinanction, in-exclude ng mga bansa sa United Nations, kumbaga hindi na tumanggap ng kanilang mga produkto, lalo na magkakandaleche-leche ang bansang ito. Ngayon, ang kawawa dito talaga yung mga civilian, yung mga Chinese people. Kasi yung gobyerno nila ang kumakalaban na halos sa buong mundo, no? Nabibwisit na yung ibang mga bansa sa kanila. So alam naman natin yan. So yun yung dahilan ng mga pagkalugi ng mga kumpanya, lalong-lalo na yung state-owned nila. Okay? So lugi, mamaya titingnan natin yung isa pang video tungkol dito, mga utol, para makita natin yung legitimacy ng sinasabi o nire-report sa atin ni Kasaysayang Pinoy. Game na muna. Ang parent company nito na Unitap Group ay may kumpletong industrial chain, kasama na dito ang cargo aircraft, courier companies at logistics park. Nagmamayari ito ng maraming mga kumpanya at kabilang na nga dito ang Unitap Airlines at ang Grand Star Cargo International Airlines. Subalit mula pa noong taong 2019, sunod-sunod ang naging dagok sa kumpanya na nagresulta ng mabilis nitong pagbagsak. Eto na, mga utol. Hindi nila nakakatanggap ng sweldo ang kanilang mga empleyado ng maraming buwan. Grabe. Sinubukan itong muling ibangon ng pamunuan ng kumpanya subalit hindi sila nagtagumpay. Noong taong 2019, maraming mga kumpanya sa bansang China ang nakaranas ng kahirapan dahil sa mga patakaran ng gobyerno, gaya na lamang ng credit financial policies bago pa man ang pandemic. Sa panahon naman ng pandemic, ang air cargo ay nag-boom dahil na din sa nauso noon ang paghahatid ng mga health supplies sa iba't ibang lugar gamit ang mga air cargo. Noong panahong iyon, ang Unitap ay inaasahang makakabawi muli dahil sila ang nangungunang mode of transportation pagdating sa paghahatid ng mga health supplies. Eto na, Subalit malalaman mali ang natin. hinala ng marami dahil pala sa magulong management noon sa mismong kumpanya, walang koordinasyon at komunikasyon, walang mga investors ang lumapit sa Unitap na labis na pinanghinayangan ng marami. Main reason. Ano yung main reason? Isa sa kanilang office building ang hindi na ipinatapos gawin at isang Boeing 747 ang kanilang inabandona at pinabayaan. Sinubukan ng Unitap Airline na makabawi, subalit tila salungat sa kanila ang kapalaran. Walang nais na bumili sa kanilang Boeing 747 dahil sobrang luma na nito. Ang kanilang Boeing 747 cargo plane naman ay masyado manong malaki at hindi ito praktikal na bilhin ng ibang mga airlines. Bukod umano sa napakamahal na ito ay paganahin, hindi din gaanong magagamit ang loob nito dahil sa sobrang laki. Ito din ang naging dahilan noon ng ilan pang mga major airlines sa China na i-phase out ang mga ganitong klase ng eroplano. Bagay lamang umano ito sa mga airlines na naghahatid ng maraming mga karga, kagaya na lamang ng mga airlines sa bansang Estados Unidos. Pero luma na kasi, no? Naging dahilan ng pagbagsak ng Unitap Airline ay ang kakaunti lamang nitong magiging pasahero. Ayon sa naging survey, naging pangsyam lamang ito sa mga sinasakyang airlines sa buong China. Ayon mismo sa Civil Aviation Administration noong taong 2019 ng China, ang bansa ay may 10 airline operation cargo routes. 7 sa mga ito, kabilang ang Unitap Airlines, ay mga dedicated cargo airlines. Subalit 3.7% lamang ang nakukuhang karga ng Unitap Airlines. Eto na, mga utol. I-check na natin kung yung legitimacy nito, mga utol, no? Ito
meron na rin akong pinakita sa inyo kanina na article mula sa Financial Times, no, mga utol. Ayan, no? China's first airline goes bankrupt, owes 14 million to staff, discounted plane auction fail. Okay? No, yung auction rin nila. Ito na yung mismong topic ni Kasaysayang Pinoy. The Chinese airline Unitop Airlines, based at Wuhan Tianhe Airport, has a total debt of 7.1 billion yuan, about 993 million US dollars. Ayan ang mga utol legit na legit, no? May utang na 993 million US dollars. So baon mga utol. Among this, the debt owed to employees alone is over 100 million yuan, about 14 million US dollars. May utang pa sa mga empleyado, hindi nakakabayad. Itong Unitop, no, mga utol. Okay? So talagang baon, bankrupt. Paano nga ba nagkakautang ang isang company? Kasi normally, bawat company may mga revolving fund yan kung tawagin mga utol. Ito usual lang May mga revolving fund yan. Kapag may mga transactions sila, nakulang yung kanilang revolving fund, mangungutang sila sa ibang mga company na nagle-lend ng mga money sa malalaking kumpanya. So para madugtungan nila yung kanilang mga transactions. And then, pag hindi yun take effect o hindi sila makakabayad, so uutang na naman. Ganon po. May revolving fund at kadalasan kinukulang. Kunyari, per se ako, gasolinahan. Ako yung umorder ng gasolina kasi out of doon sa company ko na pera. So umorder ako ng gasolina. So nabitawan ko lahat ng pera ko. May another order ako, meron akong demand ng gasolina na hindi ko kayang isupply kasi nga hindi pa nagiging pera yung perang inilaga ko doon sa una kong order. So ang tendency nito, mangungutang ako sa mga investors. Okay? Mangungutang ako para makuha ko yung panibagong supply ko na ma-deliver ko sa ibang umu-order sa akin. So may utang ako. Hanggat hindi nagiging pera yung inutang ko, hindi ko sila mababayaran. So ganun po yung nangyayari kadalasan sa malalaking kumpanya. Kahit sa maliit, may mga revolving fund po yan. Okay? Due to being in a state of uncertain bankruptcy, liquidation, and restructuring for a long time, 2 of its Boeing 747 planes and 1 Airbus A300 have been put up for auction on the JD platform. At according nga dito mga utol, hindi nga nabili. Kasi nga daw, luma na yung mga kanila mga airplane. Okay, so lugi na talaga ito. So legit na yan mga utol, pinakita ko na sa inyo. Balik na tayo, pa-comment na lang ang inyong opinion. Tuloy na natin. Nahihirapan din ang Unitop Airlines sa mga ruta nito na madalas ay sa labas ng bansa. Mainit ang kompetisyon at madalas ay talunan nito. Nag-ooperate ang Unitop sa 13 mga international routes na karamihan ay sa Asia lamang. Nagsumite noon ang Unitop Airline ng Wuhan to Chicago route, subalit hindi naman ito naaprubahan ng Estados Unidos. Isa yan sa mga dahilan dahil may tensyon sila ng United States of America. At kung pag ito talaga tinabla ng mundo, no? Yung mga export nila, mga utol, wala na mangyayari sa ekonomiya. Babagsak ang ekonomiya nitong China, mga utol. So hindi kawawa talaga dyan yung mga mamamayan. Silang stable na cargo sources at humaharap sa matinding kompetisyon mula sa ibang mga airlines. Isa din sa dahilan ng pagbagsak ng airline na ito ay dahil na din sa kompetisyon ng mga airlines sa China sa mga international routes. Kalaban ng Unitop ang mga major airlines sa China na hindi naman ito umuubra. Maraming pakulo ang ibang mga airlines at may sapat silang budget upang suportahan ito. Gaya na lamang ng pagbabagsak presyo ng mga tiket at pamimigay ng iba't ibang incentive programs. Hindi kayang makipagsabayan dito ng Unitop Airline dahil bukod sa malalaking airline sa kanilang kalaban ay wala pa silang sapat na pera upang ponduhan ng mga ganitong programa. Kung noong kasing bago mag-pandemic, nagta-travel ang mga pasahero kahit na mahal ang mga plane tickets. Subalit ngayon, kung walang mga ticket na nakasale at mura ay mas pipiliin na lamang nilang huwag mag-travel. Totoo. Ayan ang mga utol, no? So far, yun na yung pinakanilalaman. At talagang pangatlo na sila, according sa mga nabasa kong article, pangatlo na sila sa mga naluluging airline sa buong mundo. According sa Financial Times at sa iba pa. Okay? So nalulugi yung airline nila, pangatlo na, no? So Chinese President Xi Jinping and US President Joe Biden agrees to increase flights significantly during the CB visit to the US in November. Kaya lang,
Maganda yung napag-usapan nila, siyempre economical. Pero dahil nga itong China may problema sa US, so buti nga sana kung US lang magtabla sa kanila, paano pag buong mundo, mga utol. So anong masasabi nyo dyan? Paki-comment na lang mga utol. Palugin na sila ng palugin, laki-laki Okay? Okay, paki-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat kay Kasaysayang Pinoy. Maraming salamat sa inyo. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Okay, nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-ingat, keep safe, God bless at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.